Napalaban uli si Wesley So mga kamatyas kahapon sa Title Tuesday. At kapansin-pansin na weekly sinasalihan na ni Wesley ito ha. At nakaharap ni Wesley ang isa sa mga sumusuki sa akin na si GM Lee Shilong ng China. 2 beses na po kami naglaro nito. Isa sa Singapore, long game yon, face to face ha. Tapos dumayo dito sa Pilipinas, nakalaro ko siya kung hindi ako nagkakamali sa Olongapo. At pareho po kung nasawi sa laban. Ayan. At tingnan natin, ano ba ang facing niya? Yung sumusuki sa akin kay Wesley So. Kaya pa ba niya si Wesley? O, di ba? May pagiganti ba ako ni Wesley? Yan. Okay. At susunod kagad natin, ang young superstar Faustino Oro nakaharap ni Wesley. Yan po ang ating mga pag-aaralan mga kamatyas. Pakisuportahan po hanggang dulo sana. Manood kayo. Pero bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung sikat na game na nag-viral, ano? Laro ni GM Supi ng Brazil. Kung di ako nagkakamali, taga Brazil to eh. Tinalo, ayun, Brazilian nga, nakasulat ano, sa description. Tinalo si Magnus Carlsen. Sa isang tira lamang po na brilliant talaga na pa-resign si Magnus mga kamatyas. Ano kaya sa palagay nyo ang ginawa dito ni GM Supi? At kahit world number 1, walang magawa. Sige po, paki-comment down below mga kamatyas ang inyong mga kasagutan. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, free lang po ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store. Enjoy nyo po. Malaki ang inasenso ko sa paglalaro ko sa online. Nakita nyo naman yung chess.com rating ko, di ba? 2,900 na. Yun po ay bunga ng pag-araw-araw solve ko dito sa Internet Chess Club. Tapos tinatapos ko yung, marami akong tinatapos na mission bars. Yan, makikita nyo po yan pag meron kayong Internet Chess Club application na sa inyong mga cellphones, tablets, at computers, laptops. Ayan, mag-install na po kayo. Free lang po ito mga kamatyas. Napakagandang pang training. Ang laki ng in-improve ko dito sa paglalaro ko mga kamatyas. Totoo lang. Alright! Ayan na. Unahin natin, white dito si Wesley at black naman si GM Lee Shilong na sumusuki sa akin. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3. Nauuso ngayon yung knight F3, ano? Pansin nyo? Pakiramdaman muna yan eh. Knight F6 at nag-C4. Ayan, okay. Ibig sabihin, gusto kagad ni Wesley ipakita yung latag. English opening ang gusto niya mangyari. G6. King's Indian approach naman itong si Lee Shilong. Ayun. Inuwi ni Wesley sa proper King's Indian mga kamatyas. Dito po kasi ang talagang mundo ng English yung nag-G3 tapos Bishop G2. Yan ang pinaka-English opening. Pero dahil in E4, paparating na po yan sa proper King's Indian battle. D6, D4. Bakit po nagdi-D6 sa King's Indian? Kasi mag-E5 yan eh. I-istorbo ng development ng knight. At nag-D4, yan naman ang palatandaan talaga ng King's Indian classical. Classical po ito. Kasi kapag yung knight nandito pa, yung pawn nakaganyan, imagine, tapos yung knight nasa G1, King's Indian, same-ish variation naman yun. Ito, classical. Nag-castling at nag-H3. Ayan ang mga mekus. Mix. Dito kasi ang main line ay Bishop E2, mga kamatyas. Okay, yan po ang pinaka-old line na palagian. Bishop E2. Pero dito, nag-H3 muna. Yan ang blitz variation ni Wesley. At nag-E5, ayun, pinapaina ng isang pawn at natural naman talaga yan. Din-E5 lang ni Wesley. Yan naman po ang tinatawag na King's Indian Classical Close Variation. Kasi po dito, pwede naman yung habulin ng mainline Bishop E2. Yun nga lang, may diferensya, may isang tempong nagastos. Dapat wala talaga yung H3 eh. Tingin ko parang puresado na itong D5 eh. Palagay ko lang mga kamatyas, ano? Kasi kung ihahabol po yung proper, kakainin yung pawn sa D4, knight takes D4, tapos may rook E8 na. Na parang na-delay ng isang tempo ang puti na dapat nakapag-castling na yon without H3. Nakita nyo po yung halaga ng sequence and tempo ha. Isang tempo lang sa sequence ng opening. Napaka-importante po niyan. Kasi isang sala lang ng paa ng tempo, madedelay ka na. Delikado na yon. Okay? Tingin ko persado itong D5. Kaunting kaalaman lang po mga kamatyas, baka mapatanong ang iba. Coach, bakit ayaw kainin? May knight naman ah. O kakainin lang din po kasi yan eh. Queen to queen, coach. O edi one pawn up. Parang one pawn up. Kaso may knight takes E4. May bawi po kasi. May counter attack sacrifice. Pag kinain ito, edi bishop takes E5.
walang lamang ang puti. Actually, lamang pa nga dito ang black kasi nga nakakasling na, ready na for developments ang mga pyesa samantalang ang white king nasa gitna pa. Okay po, konting pagtuturo lang po sa opening mga kamatsas. Kaya dito, D5 ang force dito. Yan talaga. A5, yan. Ang A5 naman po, ano purpose niyan? Para maihanda ang dadaluyan ng knight. Knight A6, papunta sa C5. At yung A5 ang nagsisilbing pamigil naman sa pang-istorbo, pampaalis, pang-sipa kapag ang knight nakaporma na sa C5. Okay po, kaya yung A5 ay napakahalaga ng purpose. Tapos yung knight, pag naipwesto dito sa C5, mape-pressure ang white's E4. Okay, yan naman po ang ginagawang theoretical pattern talaga. Pag nag-D5, naiiwan ng D4 pawn yung C5 control. Kaya yan ang gagawin talaga na latag. Okay po, sana po natututo kayo no, ng theoretical patterns talaga. Ayun, nag-G4. Ito naman ang tinatawag na Makogonov variation. Ayan na. Makogonov variation. Ito pong G4, grabe talaga. Mekus, ano, mix, ano. Kung saan sa nauuwi. Normal dito, bishop E2, tapos castling lang eh. Pero dito nag-G4. Ang purpose naman po ng G4 na Makogonov, ang purpose ni Makogonov, ay i-maintain na ang dark square fianchetto bishop king's Indian ay wag mabuhay hanggang dulo. Talagang parang nakaporma lang, lalabas, ibabad talaga ng puti yung bishop. Ang pag-asa po kasi ng ganitong structure ng King's Indian, lalo na may pawn E5 na naka-close. Naka-close ang bishop, di ba? Barado eh. Ang pag-asa kasi niyan, maka F5 later on. Alisin ang knight tapos F5. Yan po ang theoretical pattern naman yan. Para pag nagkaroon ng bangga sa F5, may chance talagang magkaroon ng exchange sa gitna, mabuksan yung diagonal King's Indian bishop. Yan ang tinatawag na King's Indian eh. Dahil sa bishop na yan eh. Okay, pero etong G4 pipigilan hangga't maaari ng puti na yung F-pawn ay mailagay sa F5. Pipigilan yan hanggang dulo. Knight A6. Okay, tuloy na sa planong ipoporma yung knight sa C5. At nag-bishop E3. Inabangan ni Wesley. Knight C5, Knight D2. Kala ko kakainin eh. Sasabayan ko sana ng boom. Pero Knight D2. Okay, para sapatan po ang development ng pawn sa E4. At ang purpose ng bishop development para, yan naman talaga gagawin, magda-knight D2. Imagine nyo, kung walang bishop E3, barado ang bishop sa C1. Kaya inuna muna ni Wesley ang latag ng development ng bishop labas para pagka knight C5, inatake, knight D2, at least walang naiipit na bishop dito. Okay po, sana naiintindihan nyo mga kamatsas. Ano? Yan, para makahinga ang pyesa ng tamang developments. At nag-C6. Ayan. Naalala ko yung laro ko kay Alireza Pirusha. Naglabang kami dito sa Pilipinas, sa Makati. Manny Pacquiao Cup. Tinirahan ko siya. Ako puti dito kay Alireza. Ayan. Natalo ko. Hindi ko nakita yung sacrifice eh. Pero may counter naman ako. Di ko rin naman nakita. Ayun, kaya naisahan ako ni Alireza Pirusha noon sa Makati. Manny Pacquiao Cup, mga kamatsas. Gantong-ganto yung itsura noon. Medyo matagal na kasi. Pero 2018 yon kung di ako nagkakamali. Yan. Balik tayo. Nag-C6. Alireza Pirusha idea. Tinira ni Li Shilong. Pambasag kasi yan dyan eh. Bishop E2. Okay, waiting lang si Wesley. At nag-A4. Ayan. A4. Okay, para kain space lang sa queen side at nagbabalak si Li Shilong na magku-queen A5. Okay? At nag-king F1. No? Yan ang hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, kung di ako nagkakamali, nag-queen C2 lang ako kay Alireza Pirusha eh. Gumanong-ganon lang ako na setup tapos nag-castling ako sa queen side kung di ako nagkakamali. Yeah, pero kay Wesley, king F1. Naku, dapat tinuro na sa akin ni Wesley dati pa yan. King F1. Gapang lang, gaganon. Nag-queen A5. Ayan na po. Ginamit na ng black ang space A5. Dito ay may A3. Imagine may A3 paparating. Maiirita ang B2, maiirita ang knight sa C3. May pressure yan pag naka-A3 na ang black. So, hindi biro, no? Kaya yan po ang kahalagahan ng bawat isang tira ng kalaban, kailangan basahing mabuti, pahalagahang mabuti, bawat butil ng tira ng kalaban. Hindi yung pagtira, nakatingin ka lang sa pyesa mo, diretso ka lang sa plano mo, hindi. May plano ka, oo, pero bawat huling tira ng kalaban mo, teka muna, pause muna. Ano meron dyan?
Basahin muna. Okay? Kaya itong Queen A5, ito po yung nakakailang na paparating. Nag-Rook C1 si Wesley. Lalabas, dinipensahan niya yung knight sa C3. At yung A3 hindi na effective kasi magbi-B3 na lang eh. Stay solid pa rin ang pawn structure kung mag-A3 ang black, B3 lang. Yung knight, no worries. Umalis man yung pawn, may rook na. Okay? At nag-bishop D7. Ayun. Bishop D7 at yan naman po ang lumalabas dito na okay. Okay, novelty. Kasi knight E8 po ang old line. Okay, Bishop D7 ngayon ang bago ni Li Shilong. Para mag-connect lang ang tore. Parang may nakikita rin akong B5 sa isang banda mga kamatsas. Pero ita-timing lang, no? Kasi parang sa King's Indian po, kasi King's Indian player din ako sa black eh. Ayan, no, pag naka B5, ang sarap eh. Parang pambasag talaga eh. Pero in H4 ni Wesley. Okay, dito po kasi bukod sa pinipigilan ng G4 yung plano ng black na makatira ng F5, isa pang plano ay magdiretso ng atake, mag-create naman ng atake sa H-file dahil nandyan ang tore. At wala nang plano si Wesley magkasling pa. Yung king nga niya nakagalaw na eh. Kinain ng D5. E takes D5. At nag-knight E8. Ayun, knight E8. Ayun, okay na. Ito na. Ito na nga po yung sinasabi ko. Pipilitin ni Li Shilong na maka-F5. Para pag naka-F5, maganda ang control, may mga gapang-gapang atake and mabubuhay na, mabubuksan na yung dark square bishop. Pero G5 lang ni Wesley. Hindi naman po nagustuhan ng computer ang positional move na yan. Kasi parang ano siya, no? Ang plano pag nag-F5, i-enpasant capture eh. Sabay H5. Imagine mga kamatsas, F5, enpasant capture, tapos H5. Nakikita nyo po mga kamatsas yung paparating, ano? Pero ang correct play pala dito, H5, yan pa rin talaga ang the best. Mas may epekto, parang may mas kurot kagad to eh. Imagine, mga kamatsas, pakita ko lang sa inyo, no? Pag nag-H5 kasi dito, at pinuwersa pa rin ng black na gustong-gusto niya kasi maka-F5, kakainin na kasi yun. HG6, HG6, tingnan nyo po kung gaano kaganda. Bukas kagad ang H-file at nangangamoy, may magandang paparating na atake, tapos kakainin ulit, takes uli ng pawn, and knight F3. Babalik na po yung knight sa king side. Pag nag-F4, may bishop D2. Kasi obligado ring igalaw yan para hindi maobligang ma-exchange yung bishop doon pag nag-F4. Okay, tingnan nyo po evaluation bar. Yan, no? Positional advantage. 1.13 ang value. So, positional advantage yan. Balik po tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa dito ni Wesley, nag-G5 siya eh. In F5 pa rin ni Li Shilong. And pasan capture, another bad move pala. Dapat daw ang tira ay A3. Kapag nag-F4, obligadong kakain na doon. Sabay knight TE4. Yun ang nakikita ko ditong gusto mangyari ng computer, ano? Ayun. Pero medyo malabo pong gawin ito kasi nga may rook C1, may depensa na eh. Hindi naman naiirita yung sorry po. Hindi naman naiirita yung white sa A3 na eh. 'Di ba? Ayun. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa after G5, balik tayo. Inenpasant eh. Kain in H5. Okay, para pasabugin ni Wesley yung king side. Kumapture sa H5. Bishop takes knight. Another bad move by Wesley. At tingnan nyo po yung tinalo ng evaluation bar. Lumamang na ang sumusuki sa akin. Naku Wesley, ipagtanggol mo ko. Huwag kang patalo dito. Sinuki na ako niyan. Okay, balik tayo mga kamatsas. Ang tamang tira daw po ay Queen C2. Okay, Queen C2. Hirap makita yung tira na yan. Kinain ni Wesley. Queen takes C5. Knight DE4. Inatake ang queen. Naku po, tingnan nyo po kung gaano ka-losing si Wesley. Losing. Losing talaga. Knight takes E4, Knight takes E4. Queen E3. Good move by Li Shilong. Ang sakit ng mga tira nitong Li Shilong na to. Yan o. 'Di ba? Ako nga, hindi ko ka-level si Wesley. Natitirahan ako ng mga ganyan ni Li Shilong kaya bumibigay ako dito sa taga-China na to eh. 2 beses na talaga. Sakit ng pagkatalo ko dito. Hindi ko nakikita yung mga paparating niyang atake. Ewan ko lang ngayon. Sabay ganun eh. Ewan ko lang ngayon. Nag-i-internet chess club puzzle na ako. Sabay ganun. Ano pinag-iba nun? Queen E3.
Alright, hindi pwedeng kainin mga kamatsas kasi po nakapin. At may threat sa knight e4. Nag-bishop d3, dinipensahan muna. Bishop h3 check, tusok-tusok si Wesley. Ang sakit. Ayun, kinain na ni Wesley. Queen takes h3. King e1, naku po. Bishop h6, tusok-tusok. Ayan, no? Naalala ko tuloy yung pagkabugbog ko dito kay Lee Shilong. Rook c3. Angat lang. Okay, kasi tineret. May pressure din sa queen. Rook f3. Ayun. Ayun. Pag Rook F3 mga kamatsas, tingnan nyo naman ang itinalon ng evaluation bar. Halos equal na, no? Or slightly better for black na lang ang evaluation. Grabe talaga, adjust talaga. No? Isang tira, laki ng diferensya. Laki ng kahulugan ng bawat isang tira. Dito po, simple lang Rook F4 and then pila. Wala na, tingin ko tigok na si Wesley dito pag Rook F4 then Rook F8. No? Wala na eh. Pero mga kamatsas, ang ginawa po is Rook F3. Nagud mo ba ni Wesley ang tirang Bishop F1? Ganda ng counter, ano? Bishop F1, threat ang queen. E paano ngayon yan? Hanging ang tore. Oh, ano pipiliin ni Lee Shilong? Ano pipiliin niya? Iligtas niya ang tore o ang reyna? Pero dito mga kamatsas, may brilliant move na nilabas dito ang Lee Shilong na ito. Ano? Sige po mga kamatsas, pakiguess nyo. Grabe, pambihira to. Pang internet chess club puzzle to Find the brilliant move na nakakagulat. May ganun pala ang Lee Shilong na to. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong mga effort. Boom! Rook takes. Grabe, may ganun na pala. Mapapagrabacious ka talaga dito. Bishop takes and then rook takes. Tingnan nyo mga kamatsas. Ha? Teka muna. Ba't ganun? Ba't na X? Rook C1 pala dapat ang tira. Oo nga, no? Para huli pala yung queen. Pero equal pa rin naman eh. Halos eh. Kaso, syempre, may tore pa. Tapos, bishop and knight. Medyo ano pa ito, no? Medyo magulo-gulo pa ito. Pero sa ginawa dito ni... pagka ganun, di ba? Kain. Ayun. isang maling decision lang. Aray ko. Lumamang kagad si Wesley. Rook C1, di nakita ni Lee Shilong. King E2. Ayun, perfect move. Angat. Para walang check sa ilalim. Makakabawi pa ng reyna eh. Rook F8. Pinapakain ang pawn D6. Pwede na kaya? Kinain ni Wesley. Bad move. Dapat daw ang tira ay C5. Okay. C5 na. Madaliin. Pagka kinain, tulak, Wesley. Sabay ganon. Check, tulak. May panggulong paspo na. Yan ang mabilis. No? Quick na magandang pang-recover talaga. Pero balik tayo mga kamatya sa ginawa. Ang ginawa ni Wesley, knight takes D6 eh. Nag-rook F4. Ayun. Ito naman pala lumalabas din pala yung blunder ng Lee Shilong na ito, no? Hintayin mo lang. Ba't sa akin hindi lumabas yung blunder niya? Kainis. Ang ginawa, queen takes A4. Walang check, no? Walang check. Bishop F8, queen E8. Grabe, ang lakas pala mag-blunder nito, no? Hintayin mo lang talaga. May panahon din pala nagba-blunder tong Lee Shilong na to. Rook H2, threat dito sa pawn F2. Queen E6 check, king G7. Queen takes E5. Goodbye. Lipad ang tore. Pag hinarang, may check doon mga kamatsas, kain. Okay, resign ang sumusuki sa akin. May panahon din palang malakas din palang mag-blunder. Titibayan mo lang. Guguluhin mo lang, ano? Pambira. Kung sa bagay, laro nila Wesley ngayon, blitz yan. Sa amin kasi long game nakapag-isip to no? Kaya malupit yan, grabe mga kamatsas. At isa po yan sa trainer or coach ng Chinese team. Ang alam ko po, isa nga yan sa tumutulong sa Olympiad team ng China para malakas ang... Kaya malakas ang team ng China, isa po yan sa coach, trainer. Okay, wag muna kayong alis mga kamatsas. Alipat naman tayo. Nakalaban ni Wesley ang superstar ngayon na bata. Kilalang kilala. Faustino Oro. Lambing lang po. Pa-subscribe naman ang channel na to mga kamatsas. Marami pa po kasing nanonood, hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat. Click nyo na rin ang notification bell all. Itong batang si Faustino Oro,
No, ito po ay 13 years old at hindi niya na break yung youngest GM eh. Hindi niya na break eh kasi kinulang siya no nitong nakaraan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ambisyon niyan maging isa sa mga batang grandmaster sa buong mundo. At marami pong pinipisak yan ng mga super GMs, hindi lang GM ha. Super GMs ang binibiktima ng batang yan. Pero Wesley So ang kalaban, tingnan natin ang kanilang paghaharap. Ang ginawa ni Wesley, nag C4. English opening. E6, G3. Ayan, proper na, no? Proper na. Oh, ayun, yan talaga ang pinaka-English opening. Pero papunta po sa Catalan. Bishop E7, castling. Oh, yung Catalan na to. Hindi na to English. Catalan na uwi. At nag-knight BD7. Okay? Close variation. Kasi po, normal niyan, kinakain to eh. Pero dahil hindi kinain yan, close variation ng Catalan. Nag-Queen C2. Okay, may pagkakataon ng depensahan yung C4 at nag-A5. Ano plano? Gaganon ba? A4 na naman. Rook D1. Okay, ready lang sa D file. Kinain ang pawn C4. Queen takes C4, bumawi. At nag-pawn B5. Ano? Yan ang dapat ingatan sa batang ito. Siguradong preparado ang batang ito. Mga bata ngayon, huwag mo nang pagkatiwalaang parang bata pa yung tira, ay hindi na dahil sa impluwensya ng computer at materials ngayon. Huwag mong babatain. Nako, sharp yang mga yan sa aral. Nag-Queen C2 lang. Bakit po? Kasi pag kinain, imagine may Bishop A6 and then mababawi din naman yung pawn sa E2. Kaya, inignore lang ni Wesley, bumaba. Nag-Bishop B7 naman. Tempo, development, at marami pa pong nakalagay sa opening database. Hindi pa bago ito. No? Ito pala, bugbog na rin ang opening na to. Bishop G5 develop, Bishop E4. Yan ang lumabas po na novelty, mga kamatsas. Wala sa libro. New move pag sinabing novelty. Ang old lines, Rook C8, yan naman yung madalas matry. C5 diretso, H6. Yan, may nag-try na rin. Pero itong Bishop E4, bagong-bago ito ni Faustino Oro. Nag-Queen C1 si Wesley. B4, ayun, in-advance na yung pawn para hindi maka-Knight C3. Oh. Makaka-develop din naman ang Knight. Nga lang, mas aktibo kung ang Knight mapupunta sa C3 sa pagkakataong ito. Kasi pag dito sa D2, okay lang naman. Pero kahit paano, makakapagpabara sa tore. So medyo may positional na bawas sa puti. Kaya yan ang purpose ng B4 para hindi maka-Knight C3. At nag-Knight dito na lang, Bishop D5, Queen C2, bumalik na uli si Wesley. Kontrolado ang E4, nagpaplano na mag-E4 at nag-Rook C8 na. Going to C5 na po yan para malakas ang effect, pressure, attack sa Queen. Nag-E4, atras, E5. Okay, inatake ulit. Knight E8, yun lang. Bakit dyan pumunta nga naman? Normally, Knight D5 talaga yon para mas centralize ang pyesa, mas solid, mas maraming gamit, mas aktibo. Pero bakit umatras? Na question tuloy ng computer. Bakit dyan ka? Bakit dyan? Gitna dapat. Yun ang sinasabi ni Stockfish palagi, mga kamatsas. At kinain at nag-Knight C4. Tineret ni Wesley ang pawn A5. Sin E5 na. Sinabayan na talaga. Kung sa bagay po, mga kamatsas, yung Knight E8 ay pumoprotect sa papalundag na Knight to D6. O, nakakontrol yung Knight. Yun nga lang, oo nga, yan nga, nakokontrol nga. Paano ngayon yung tore ipit? Hindi maka-function ng maayos. Dapat nasa D8 yan eh. Naiipit ng Knight yung Rook sa F8. So, medyo may positional problem din. Knight takes A5. Kinainan lang ni Wesley. Hindi pa nga naman makakain dyan kasi nga, disconnected yung tore na dapat suportado yung isa pang tore. Pag kinain, di buong buo yan makukuha. Walang suporta. Disconnected dahil sa Knight. Nag-Knight C7. Gusto na ngang i-connect pero binadmuban pa rin. Ano ba talaga, computer? Ang tira daw ay Knight B6. Knight B6 muna. Balik tayo sa Knight C7 na ginawa at kinapture ang C5, Knight takes C5, Rook A C1. So dito po kasi ang challenge, dahil nakakain na nga si Wesley ng pawn sa A5, ang challenge ni Faustino ay paano niya babawiin yung isang pawn. Iyan ang malaking katanungan. Rook A C1, dinoble, threat na yung Knight, nag-Knight, 7 A6, depensa,
At nag-rook D6. Wala man lang kakaba-kaba si Wesley na kung saan man alisin yung knight na magkakaroon ng atake. Bakit po? Sasabayan talaga ni Wesley kainin yung Torre doon. Subukan lang. Kaya hindi pa rin makakagalaw po yung knight sa C5. Nag-rook C7. Okay? Para kainin man yun, kain, nananatiling, kompleto ang suporta ng Torre sa C7. At nag-Queen D1 naman. Iwas na, baka mamaya matimingan nga ng magandang alis ng knight. At nag-H6, ayun, pasingaw muna sa back rank. Parang dito masasabi mga kamatyas, no, ito yung portion na parang nauubusan ng pondo ng gagawin. Yan ang mabigat eh. Oh, pag ubos na yung pondo, dapat daw ang tira is knight B8. Tapos, saan ililipat yun? Bakit ganun? Ililipat sa D7? Knight B8 ang pinapatira, number 1 move, rook D7 ang number 2, queen E8 ang number 3. Yan po mga options na gustong mangyari ng computer engine. Pero nag-H6 si Fausti. Knight D4. Grabe. Palit-palit, daanin sa... Ayan na naman tayo eh. O, lamang ng isang pawn. Kaya dinadaan ni Wesley sa... O, yun ang binibili doon yung tono eh. Sa... Daanin sa yaman. Oh, nakita niyo yung palit-palit ni Wesley technique, ano? Pumulabang na siya ng isang pawn, eh, no? Palit-palit hanggang dulo. Queen F3, angat lang at nag-Queen E8. Ayun, nakita na rin yung isa sa, ayun, no? Mukhang pupunta sa A4. May threat, double attack. Binitri lang. Nakita niyo yung talas ng mata nila, no? Grabe, no? Singkit si Wesley. Re-8 mata, rake, kita. Oh, ayan, no? Para walang Queen A4 na papagapang, binitri. Walang makalusot sa kanila, eh. Talagang ingat na ingat eh. Tinirahan ng knight to D3. Hamon rook to rook. Pag kinain, kitang-kita, may knight E1, double. Oh, pag kinain yung knight, kuha yung Torre. Oh, napakagaling. Oh, naging Japanese eh, no? At teka muna, pag kinain to, kain dito, 2 pyesa makukuha. Sige nga, subukan ko nga to. Pwede ba to? Pwede, mga kamadyas. Pwede. O, sabay rook takes A6. Ramang, ramang. O, naging Japanese, no? Lamang, mga kamadyas. Pero balik tayo. Balik tayo. Yan. Pag knight D3, ang ginawa, rook D1 lang si Wesley. Cambio muna ng safety. O, yun, threat yung pawn. Kinain ni Fausti. Queen E2. Ayun, may double. Oo nga, no? Double na pala yun. O paano didepensahan ngayon dyan? Double na, oh. Nag-knight B8. Ay, ganun. At teka muna. Ba't di naman kinain to? Ano meron? May waga ah. Pag kinain to... Ay, oo, may rook C5 nga pala. Ay, oo. Rook C5, double. May bawi. Di ko napansin yun ah. Di ko nakita yun ah. O, balik tayo mga kamadyas. So, nga pala, no? Kaya tatalas ang mata nila, no? O, ginawa ni Wesley, knight B5 muna. Tineret muna yung Torre. Rook C5, syempre. Counter attack, depensado pa yung knight. Ayun ang binibili na dapat meron tayo. Ayun, no, may gano'n, no? Sakto. Sukat na sukat. Kakainin yon and back rank attack. Dahil nakabattery na nga po yan, nakapatong na yan. May powerful back rank attack na paparating sa black. So, knight A7. Hindi makain yun. May knight takes rook. Nag-king H7 na lang para makaiwas sa back rank attack. At nag-knight takes C8 na. Queen takes C8. Yun. Sabay inuwi, no? Palit-palit na to. Takes. Okay, quality up, maliwanag. Rook takes C4, Queen D3 check, F5 harang, and Rook D8. Ayan, tulog pa yung knight eh. Queen C6 check, Queen F3. Daanin sa... Oh, yun ang binibili. Tono, no? Sa... Ang kulit na. I-record ko kaya yun, ano? Daanin sa... Oh, Queen C7. Walang karapatang makipagpalit-palit. Dahil tatalab ang teknik ng daanin sa yaman ng pyesa. Oh, di ba? Queen C7. Walang karapatang makipag-exchange. Lugi talaga siya eh. Rook E8. Pipitasin naman ng pawn E6. Knight C6. Pag kinain, may knight D4 ba? Tingin sa kisame. Kain, sabay may knight D4, double. Kinain pa rin ni Wesley.
At nag-knight D4 pero may nakahandang plano si Wesley. Expected niya na may knight D4 double pero ano sinabi ni Wesley? O ito, pawang ano lang to, joke-joke lang to baka mamaya may mapiko na naman dyan. Sinadya ko talaga yung knight D4. May rook takes D4 lang. Rook takes D4, may queen takes F5. Pag bumaba, may mate. Mate na. Ganun halos or medyo close lang ng konti. Kasi po si Wesley matagal ko pong nakasama sa Cavite. Nagbibiruan nga kami sa Cavite niyan eh. Close po kami para sa inyo pong kaalaman. Kaya kung ginagawa ko man ito, marinig man ni Wesley, ngingiti lang yun. Close nga po kami kasi bago pa lumabas ng Manila si Wesley, bago pa sumikat si Wesley, ka-teammate nga ng kapatid ko si Wesley eh. Kaya nasaksihan namin ang talagang naging journey at pinagdaanan ni Wesley bago pa siya pumutok sa Pilipinas. From Bacoor, Cavite siya, Carmona lang ako. 'Di ba? Tuwing nagkakaroon ng school competition, DepEd, 'di ba? Sa DepEd may intrams, city meet, provincial meet, dati noon STRA pa eh. Ngayon kasi nahati na yung Region 4. Nagkaroon ng Mimaropa, nagkaroon ng Calabarzon. Dati wala pa yan, halo-halo pa yan. Nakatimit ng kapatid ko yan na si Mark Anthony Nava. No, si Kasugswang. Vlogger before, ngayon hindi na. Tumutugtog sa gitara, busy. May gig every night. Ayun, shoutout nga pala kay Utol. Birthday niya kahapon, nasa Boracay siya ngayon. Shoutout sa iyo, Utol Mark Anthony Nava, Kasugswang. Ayan, marami rin siyang followers. Kaso nga lang, tumigil na gawa ng busy sa ano. Katimit ni Utol yan eh. Sa elementary. Tapos, naglalaro-laro lang sa school din. Ang venue ng training namin. Nasaksiyan ko si Wesley na hindi pa naman siya ganun kagalingan noon. Pero, napansin namin na parang masipag siya mag-aral. Biglang putok. Pag putok na ganun, ano lang ang punto ko, kaya ako kinukwento mga kamatyas, medyo nakabisado ko ng konti ang boses niya kasi nga lagi ko naririnig. Magagaya ko ba kung hindi ko naririnig na hindi ko nakasama? Lagi namin kasama si Wesley, mga kamatyas. Bago pa siya lumabas ng Manila at kung sino-sino pa ang na-meet niya sa amin muna dito sa Cavite. Okay po mga kamatyas, no? Para lang sa inyong background. Para kung gayahin ko man yan, marinig ni Wesley, ngingiti lang yun dahil taga-Cavite nga kami mga kamatyas. Yung iba kasi, ang sinasabi sa comment niloloko-loko ko daw. Close po kami niyan. Yung iba, syempre, hindi ko loloko, hindi naman kami close eh. May inis sa akin yun, may posibilidad, di ba? Baka iniisip parang tinitrip. Wala. Bata pa lang po si Wesley. Ano na yan, nakasama ko na yung father niya na masipag mag-guide sa kanya, etc. etc. Okay, salamat po mga kamatyas. Eto po, no? Di pa nakalusot si Fausti kay Wesley, no? Talagang di pa kaya. Pahinog pa, Fausti. Ilang panahon pa. Ang naging resulta po eto. Ayan, no? Alisin ko muna po yung picture ni, at ni Wesley. Alisin ko muna para hindi nakaharang. Ayan. Nag-champion po si Jan Kirstistov Duda. Hindi siya nagduda na magcha-champion pala siya dito. Nodirbek Abdusatorov. Kilalang kilala, no? Hindi naman bago na sa atin yan. Ka-teammate ni Sindarov. At Kuong Duy Daw. IM ng Vietnam. Ito rin po ang nag-champion sa Bangkok Open sa long game. Yung katatapos lang na Bangkok Open, mga kamatyas, no? Sinalihan ng mga Pinoy natin. Yan po nag-champion. At itong si IM Kuong Duy Daw, ito yung dumayo sa atin sa AQ Prime, mga kamatyas, kung matatandaan nyo po. Isa po yan sa naki-round robin sa AQ Prime and Kamatyas round robin. Unang round robin na na inorganize po natin, sponsored by AQ Prime, ang application na makakapanood ka ng mga Pinoy movies. Ayun. So, ang laki po ng inasenso. Siya nag-champion doon, pero napansin ko sa online, ang lakas, 31 na. Tapos si Caruana tinalo. Grabe mga tinalo niya. Arjun Irigaisi. Martirosyan. Ay, ang lalakas ng tinalo. Kaya hindi na po ako magtataka itong itong bata na ito ay magiging GM kagad. Kung hindi ako nagkakamali, lang po siya ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ilang taon na siya? Baka kung hindi 16 or 18, basta ganun na yung edad niyan. Pero yan, ilang panahon na lang GM na yan mga kamatyas. At si Wesley po ay pang number 12. Not bad. Kasi ilan ba talo ni Wesley? Isa, dalawa. Okay, Caruana at sa IM ng si Marco Materia. Yun, may nag-post nga na kung paano natalo si Wesley, may nag-post sa Facebook nakita ko. Parang yung pagkatalo niya kay Anish Giri.
Yung unang salpukan ni Wesley at Anish Giri. Ganon din ang pagkatalo. Pero okay lang. At least sinabi ko lang sa inyo mga kamatyas. Sana po na-inform kayo, na-entertain kayo, natuto kayo mga kamatyas. Pasensya na po. Napatagal na naman ako. Kung kayo nananatiling nandito pa rin, nasa dulo kayo, comment dulo. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.